Hi guys! Nagbabalik ang inyong sexy single hot tita, ang inyong titaan na naniniwalang wala yan sa edad. Nasa sariling kasiyahan. Maagang-maaga ako nagising today kasi sobrang excited ko because this is my training or my first day of training of being a delivery food rider. Pasentable lang sa mga nakasulat sa pader dahil nag-aaral ako ng Korean language. Laging tandaan, lamang ang may alam. At ayan nga, hindi ko na na-videohan kung saan ko kinuha tong box ko and uniform. Sobrang excited ko kasi. Ang tanong, magtatagal kaya si tita sa ganitong trabaho? Let's see! At ayan na nga, nauwi ko na sila at inaamoy-amoy na ni Twilight yung mga uniform at yung box ko. Mamaya-maya kasi susunduin na ako ni Sir Nico para i-train na ako sa aking first day training. Exciting, di ba? At ayan na nga, isa na akong ganap na delivery lady rider. O, pak. Diba? Hotness overload si tita, pwede na mag-boyfriend. Charot! Maya-maya nga dumating na si Sir Nico. Kakain muna daw kami ng pares kasi kasama sa training yorn. Char! Si Sir Nico nga pala yung nagpasok sa akin sa trabaho. Sobrang bait ng taong yan. Sana all Sir Nico, diba? Nakasama niya yung diwata. Charing! Maya-maya nga nagtambay na kami para maghintay ng customer. Tinuro niya lahat sa akin mula booking, transaction, tsaka payment. Ito pala yung dineliver namin at Sans Rival. Ang layo guys, umabot kami ng 15 minutes papunta. Grabe yung init, sobra-sobra, sayang kojikte. Ang tagal-tagal naming naghintay sa labas, butin lang may patiences kami. Yun, buti na lang mahaba pasensya namin. Ewan ko lang pag ako na mag-isa kung mahaba pa. Pero sa tingin ko magugustuhan ko tong trabahong to mga te kasi libuterang tita nyo. At isa rin ako, professional customer service. Wag mo ismulin si Tita Ann. At sa wakas, nagpalitaw din si customer at nakuha niya na yung Sans Rival. At ito na naman kami, naghihintay sa another booking. Kung alam ko lang talaga na ganito yung pagiging delivery rider kahit mahirap, pinasok ko na dati. Alam niyo naman yung tita nyo, puro bike, puro motor, puro gulong, kaya mukha na rin gulong. So ayun na nga, nakailang booking din kami ni Sir Nico. And after not, ba't ang pangit pakinggan? Nakailang booking. Anyway, nakailang delivered din kami ni Sir Nico. Tapos nagpahatid na ako sa bahay kasi aayusin ko pa yung motor ko. And also, aayusin ko yung patungan ng box. Matatagpuan nga pala yung park na to sa Betis Guagua, Pampanga. Guys, if gusto nyo magtambay, pwede kayo dito. Maganda naman siya. Parang napilitan no? Anyways, pagdating ko nga doon sa amin, dinala ko itong motor ko sa aking mekaniko at pinacheck ko yung panggilid kasi umiingay na siya guys. Ngayon pala, kailangan pala siyang linisin every now and then. CVT daw yung tawag. Hindi ko naman alam yung 3 years na never pang nalinis. Ay nako! Ate Ann naman. At kung nakikita nyo guys, pinapalis ko na rin yung bracket ko para malagyan ng box. And sa ilalim may 2 palanggana. Yan pala yung libag ni Kay, yung motor ko. O, diba kagandang pangalan ng motor? De, charot lang, nickname ko talaga yung Kay. Bale yan nga guys, wala pa akong sahod pero ang dami ko ng gastos. Alam mo yan, naiiyak na lang talaga ako. Iniisip ko na nga lang talaga, investment to gagalingan ko na lang talaga sa trabaho. Totoo ba? Basta, kailangan ko na talaga magtrabaho kasi ayoko na maging palamunin ng nanay ko. Sige, sabihin yung mag-anak at mag-asawa ko ngayong pinapalamon pa ako ng nanay ko. So, eto na nga, umuwi na si motor dahil ayos na siya. Ngayon naman ilalagay ko na sana tong box kaso may problema. Hindi kaya ng brackets ko na i-hold doon si box. So, kailangan meron tayong ilalagay para maging pantay. Hindi ko talaga lubos maisip na hihiram ako ng pera sa estudyante. Kaso, ganyan talaga, may ups and down. Walang-wala So, hiram-hiram muna. Balik ko na lang later. Yan pala sister ko, sobrang bait niyan. Sarap sa bunutan. Hindi, charot lang, pinahiram tayo. Dapat mabait tayo. Dali-dali nga akong pumunta sa mga nagwo-wood stash para magpagawa ng patungan. Sobrang bait naman nila kuya kasi pinagbigyan ako sa presyong kaya ko lang. At may palibreng pintura pa kaya ang gandang tignan ng patungan ko.
Yung mga tira ng pera na hinaram ko, sila yung gagamitin ko para pambili ng order ng mga customer bukas. Actually, may nahiram na akong 3K na nauna, tapos 2K ngayon, bali 5K agad yung utang ko. O, diba saan ka pa? Pero okay lang yon guys, kasi ipapakita ko sa mga next video kung paano natin babawiin yon. Ang mahalaga, meron tayong trabaho and be thankful na lang tayo. At ayan na nga guys, nakat na yung patungan ko. Binatasan nila yan ng 3 para ma-attach nila sa bracket ko. And then, kinulayan nila ng black para hindi pangit tignan yung overall na forma ng motor ko. O diba, saan ka pa? Sobrang tawang-tawa ako sa mga nangyayari guys kasi nag-uumpisa pa lang ako. Ewan ko lang sa katagalan kung ganito pa yung nararamdaman ko. At dahil wala pa nga yung in-order ko sa Shopee na phone holder, pumunta muna ako sa aking kaibigang malupit para manghiram. Heto nga pala si Eric, siya yung mekaniko ng bike ko. Napakabait din yan, wala akong masabi, grabe. Ang suswerte ng mga taong yan kasi nakakasama nila yung pinakamagandang tita. Chararot! At yung dog nga pala si Bubbles. Wala, share ko lang, bakit ba? Pagtapos ko nga sa paglalagay nitong cellphone holder ni best friend, umalis na ako para ilagay naman yung box ko sa wakas. Excited na excited akong ilagay guys. Kasi 'di ba kompleto na lahat siya. Ready na yung motor, ako na lang talaga yung hindi. Alam nyo ba, wala naman talaga akong kahit anong experience sa pagde-deliver. Good luck na lang sa akin bukas kasi first day ko na talaga, hindi na siya training guys. Make sure talagang ibibidyo ko yung pinaka first transaction ko. Naku, hindi ko makakalimutan to. Hanggang tumanda siguro, ako kinukwento ko to. Pandagdag lang nakaalaman about sa akin, tinry ko na rin mag-welding. Ewan ko ba, ba't parang gusto kong itry lahat ng bagay sa mundo? Parang di ako matatahimik kung hindi ko gagawin or is may experience pa. Kasi 'di ba you only live once? Kung gusto mong gawin yung isang bagay, gawin mo lang. Yun nga lang, pag nag-anak at pamilya ka na, hindi mo na magagawa lahat. Kaya ako, mas pinili kong maging single hot tita. Kung napapansin nyo guys, lagi nakatakip yung mukha ko kasi hindi pa ako ganun ka-confident para ipakita ang pagmumukha ni tita. Pero soon, ipapakita ko rin naman. No worries. Anyway, sana abangan nyo po yung next episode ng mga video ko kasi mag-start na talaga ako bukas as delivery girl, lady, woman driver. Kung ano man ang tawag doon. I think nasasayang ko na yung 8 minutes ng buhay nyo. So, thank you so much for watching. Sana isupport nyo po ako as a vlogger. And I love you all. Always remember, be thankful and enjoy your life. Pak, ganern. Bye-bye!